Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May bagong dahilan si Zoe para maghiganti. Kaya simula na ng bait-baitan ni Zoe. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Sinimulan na ni Zoe ang pagbait-baitan para makuha ang loob ng mga kaaway ni Moira. Siya ang magtutuloy ng kasamaan ng mami niya. Siya ang maghihiganti sa mga taong nanakit kay Moira. Dahil yun lang ang nakikita nilang bagay na hindi pa nagagawa ni Moira. Ang makapaghiganti sa mga taong nanakit kay Moira. Bago pa siya nawala ng tuluyan. Pero ito na nga ba ang katapusan ng era ni Moira? O simula pa lang ng bagong yugto ng kasamaan? O simula pa lang ng bagong yugto ng paghihirap kila Lynette at Annalyn? O may panibagong kontrabida na naman ang dapat nating abangan? Dahil gagawin nga ni Zoe ang lahat para lang hindi maagrabyado ang mami Moira niya. Para magkaroon ng hustisya ang mami Moira niya. Para mapabagsak ang mga tanyag gaya ng plano nila. Samantala, paano na kaya ang relasyon ni Dax at Zoe? Itutuloy pa ba ni Zoe ang pagmamahal niya kay Dax? Matapos nga siyang hindi sundin ni Dax? At matapos magsinungaling ni Dax sa kanya? May alam kaya si Dax sa totoong nangyari kay Moira? May alam kaya siya sa biglaang pagkamatay ni Moira? Bakit biglang naglaho sila Empoy? Alam kaya nila ang nangyari kay Moira? May kinalaman kaya sila sa pagkawala ni Moira? Totoo kayang wala na si Moira? O kasama lahat sa plano nila ang mawala si Moira? Saan nila tinatago si Moira? Samantala, hindi pa din naniniwala si Giselle sa pagiging mabait ni Zoe. Dahil lahat daw ng pinapakita ni Zoe ay puro kaplastikan lang. At puro kasinungalingan. Dahil si Zoe daw ay mana kay Moira. Mahusay magtago ng sikreto at mahusay magtago ng kasinungalingan. Hanggang kailan kaya kakayanin ni Zoe na maging mabait sa harap ng mga tinuturing niyang kaaway? Dahil sa pagkawala ng mami niya. Saan naman kaya nakilala ni Moira ang kaibigan niyang doktor, na plastic surgeon ang specialist? May kinalaman kaya siya sa pagkamatay ni Moira? Alam kaya niya ang buong katotohanan? Ano kaya ang papel niya sa buhay ni Zoe? Siya na kaya ang bagong kakampi ni Zoe? Siya na kaya ang bagong tauhan ni Moira? Na magtutuloy ng planong naiwan niya? O siya muna ang tutulong kay Zoe habang wala siya? May bagong mukha kaya na ilalabas si Doc? Si Moira na kaya ito? Ano na kaya ang kahihinatnan ni Carlos? Talaga bang sinuplong na siya ni Lynette? Dahil nga sa biglaang pagdami ng pulis sa lugar ng tinataguan ni Carlos. Matapos nilang mag-usap ni Lynette. Habang dumadating naman sila Lynette at Ubeng sa lugar kung nasaan nagtatago si Carlos. Napansin na ni Carlos na parang may kakaiba sa nangyayari sa paligid niya. Parang malakas ang kutob niya na sinet up siya ni Lynette. Magagalit si Carlos kay Lynette dahil sa ginawa ni Lynette na pagsumplong sa kanya sa mga pulis. Tinawagan niya si Zoe para humingi ng tulong. Tinanggihan siya ni Zoe na tulungan. Ayaw na niyang tulungan si Carlos dahil may sarili na daw na plano si Zoe, ang makapaghiganti sa pamilya Tanyag para maipaglaban ang kamatayan ng mami niya. Tumanggi si Zoe kay Carlos dahil kailangan niyang magbait-baitan kila Annalyn at RJ.
para nga maisagawa niya ang mga planong naiwanan ni Moira. Kailangan niyang makapaghiganti sa pamilya Tanyag. Dahil yun lang ang bagay na pinakagustong mangyari ni Moira. Dahil yun lang ang naiwan ni Moira na hindi niya pa nagagawa. Dahil lahat ng plano nga ni Moira ay palagi na lang nabubuking. Hindi matapos-tapos ni Moira ang paghihiganti niya dito sa pamilya Tanyag. At hindi pa rin nila napapabagsak ang pamilya Tanyag. Nagalit si Carlos sa pagtanggi ni Zoe sa kanya. Dahil parang hindi niya nga ito kinikilalang ama. Kahit ang totoo ay si Carlos talaga ang tunay na ama ni Zoe. Maghihiganti itong si Carlos kay Zoe. At pagbabantaan niya nga itong si Zoe na sasabihin kila Lynette ang totoo. Na si Carlos ang tunay na ama ni Zoe. Dahil nga naiipit na nga itong si Carlos sa mga pulis na nakabantay sa kanya. Kaya wala na nga siyang magawa kundi ang ipitin din itong si Zoe dahil kung hindi siya tutulungan ni Zoe ay ibubunyag niya ang matagal na sikreto ni Moira at ni Zoe na siya ang tunay na ama ni Zoe. Matatakot nga itong si Zoe sa mga binanta sa kanya ni Carlos dahil ayaw na ayaw niyang mabuking siya nitong sila Robert. Dahil matagal na nga nilang tinatago ang lihim nila na si Carlos talaga ang tunay na ama niya at hindi nga itong si Robert. Sinabi ni Zoe na pag-iisipan niya ang kanyang mga plano. Sasabihin niya na ililigtas niya o tutulungan niya nga itong si Carlos pero uunahin niya nga muna ang mga bagay na dapat nilang inuna ni Moira. Dahil kailangan niya nga munang makipag-close dito kay Annalyn at Robert para maisagawa lahat ng plano nila. Dahil hindi niya mapapagana ang mga plano nila kung hindi sila magiging close ni Annalyn at Robert. Dahil nga malayo ang loob nitong si Zoe dito kay Annalyn. Kaya naman minabuti ni Zoe na makipagbati na dito kay Annalyn. Dahil si Annalyn nga ang pinaka-main na ayaw ng mami niya. Dahil kay Annalyn, nasira daw ang pamilya nila nitong si Moira. Nang dahil daw kay Annalyn, ay nasira ang mga plano at mga pamilya nila. Dahil nga dito kay Annalyn at Lynette, ay natuto si Moira na maging masama. At natutong magiganti itong si Moira. Dahil pinalabas nga daw na si Moira ang masamang tao. Dito na nga ba magtatapos ang kasamaan ni Moira? O panibagong yugto na naman ito ng kasamaan ng mag-ina? Totoo kayang patay na si Moira? O may bagong kakampi na nalalabas dito sa Abot Kamay na Pangarap? Yan nga ang mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo pa ng magantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!